Hi guys! So for today's video, mamimitas tayo ng mga ubas na dahon, talbos ng ubas. So gagawa tayo ng tinatawag nila na meche arish. So dahil spring ngayon, maraming talbos ng ubas. So talaga ngayon peak season. Tapos ang ginagawa namin dito is ginagawa namin itong pickle. Ni-preserve namin to for winter. So pero ngayon lulutuin ko to ng fresh. So, ayan guys. So, tingnan nyo. Dahil spring nga, tagsibol. Ayan, ang daming ubas. Dami niyang bunga guys. Kukunin natin yung mga talbos lang. Babalutan natin yan ng karne, ganun. Para siyang ibos, suman. Pero karne ang laman yan guys. Pwede din naman siyang tomato at saka parsley at saka onion lang. Pero ang gagawin ko ngayon is meat. Meshi arish, tinatawag to dito. Meshi arish lahme. Then, binuhusan ko na siya ng mainit na tubig para mababad. And then, binuha ko na din tong gilingan natin. Igiling ko ang aking sibuyas. Meron akong red onion and white onion. Pwede naman kahit white onion lang or red onion lang. Kaya lang ito, pinaghalo ko siya. So, igigiling ko na lang siya. Pwede naman siyang hiwa-hiwain lang. Pero mas madali kasi kapag may gilingan kayo. So, sunod naman natin tong bawang. Yan, giling din natin. So, bali, yung kalahati nito isa-set aside ko. Tapos yung kalahati, ihahalo ko dun sa meat. Kasi yung kalahati, ilalagay natin siya after ng maluto with lemon juice. And then, susunod naman natin is igigiling na natin yung ating karne. So, after natin itong magiling, halu-haluin lang natin itong mga ingredient natin. Sibuyas, bawang, at yung karne. And then, susunod na natin, maglalagay na tayo ng mga powder seasoning. Maglalagay pa pala tayo ng rice. Ayun. Konting rice lang ang nilagay ko dyan, guys. So, bali, yung karning nilagay ko dito is siguro mga 1/8 lang yon. And then, naglagay din ako ng kalahating takal ng bigas. And then, white pepper, black pepper, and then cinnamon. Then, maglalagay naman tayo ngayon ng asin. Then, sunod naman natin ang ating olive oil. Pwede kayong gumamit ng vegetable oil, guys. And then, nag-add nga pala ako dito ng tomato sauce. And then, haluin lang natin ito, guys. Then, mag-a-add din ako ng dried mint leaves. Ayan. Kayo nang bahala mag-estimate kung gaano kadami. And then, haluin lang natin ulit. Then, add tayo ng lemon juice. Then, haluin na naman natin ulit para mahalo na lahat ng ingredient. And then, magsisimula na tayo magbalot. So, kinuha ko na tong aking kaldero at meron na akong potato na binalatan. Tapos, lalagyan natin siya ng sliced potato sa ilalim para hindi siya dumikit. And then, set aside na natin. Kunin na natin yung ating dahon ng ubas. O, ayan na siya guys. Nilagyan natin ng mainit na tubig. Medyo naluto na yung dahon. Kasi mas okay kapag nilagyan natin siya ng mainit na tubig at medyo nalutay. Mas mabilis natin siyang mababalot. So, ayan. Magsisimula na tayo magbalot ng ating meche arish. Talaga namang medyo may kabagalan ang paggawa nito. Katagalan. Kailangan dahan-dahan. At dahil nga maliit siya, so kailangan mo talaga ng tiyaga. So, yung iba kapag ginagawa to talaga namang pare-pareho yung haba, yung laki. Pero ako pag gumagawa ko, hindi ko kayang pantay-pantayin, guys. So, basta na lang nabalot na. Importante, wag lumabas yung karne at saka yung bigas. Kasi kapag niluto na natin siya, guys, yung bigas, di ba, lalaki pa siya. So, may posible siyang mabutas. So, kailangan talaga yung pagkalagay mo is wag masyadong puno. So, ayan, natapos na natin siyang balutin. Ilalagay na natin siya doon sa ating kaldero. So, kailangan natin siyang i-arrange ng maayos. Yan, natapon na tuloy. Ano ba yan?
Sige, tapos ipapatong lang natin siya, idikdik natin siya ng maigi para walang magbuka pag kumulo yung tubig. So, ayan. Sa ibabaw, maglalagay pa ako niya ng pinggan, kumbaga dadaganan natin siya ng pinggan. Then guys, mag-a-add din ako dito sa ibabaw ng olive oil para hindi siya masyadong dry. And then, add na tayo ng water. Yung water guys, naka-level lang dapat dyan kung gaano kadami yung ating ginawang mesh. Hindi pwedeng sobrang dami. Kasi pagka sobrang dami, mag-iibabaw siya eh. Ayan na yung pinggan, ipapatong natin siya sa ibabaw. Ayan, para pampadagan. Dadagan na lang natin siya para pag gumulo, hindi siya bubukas yung mga dahon. So, lagyan na natin siya sa ating apoy. Salang na natin. Good for at least 45 minutes na papakuluan yan guys. At ito na yung ating bawang na sineparate. Tapos nilagyan ko na siya ng cube lemon. Ilalagay natin yan dito ngayon pagka after ng malapit na siyang maluto. So ilalagay natin siya sa ibabaw. Hayaan natin siyang kumulo at least 5 minutes na matunaw yung ating lemon. And then tchadan! Lagay tayo ng konting mint leaves sa ibabaw. Then, takpan. Tapos na, guys! So, thank you for watching, guys. Don't forget to like and subscribe and press the bottom bell for my next video. See ya! Bye!